nagliliyab, nagbabag at nag-aalab ng mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansin eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab ng mga balita sa DZXL 558. Naglalagablab sa 558. Tatlong suspect na mga lalaki ang diutugis ngayon ng mga otoridad na nasa likod po ng pananambang at pamamaril sa 5 magkakamag-anak sa panulukan ng M. de la Cruz Street, boundary ito ng Pasay at Makati City kaninang pasado alas 2 ng madaling araw. Sa interview ng DZXL kay PO3 Melvin Garcia ng Pasay PNP, sa ngayon ay hirap pa silang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga salarin na tumakas lulan ng motorsiklo dahil madilim noon at umulan din sa lugar. Ayon kay Garcia, blanco pa rin sila sa motibo ng krimen at patuloy pa nilang inaalam ang kaugnayan ng mga biktima sa mga suspect. Nagkasabi daw po pa ito. Opo, wala naman po business na nai-establish ng mga kamag-anak at mga simpleng mamamayan lamang ito ng Pasay na nakatira sa lugar na yun. Pero tinatrack daw namin kung ano yung mga records ng mga tao para makapagsimula kami sa investigasyon. Kung ano yung pagkatao ng 5, kung ano yung posibleng motibo. Kaya nakikipag-coordinate kami sa police clearance, MTC, RTC kung may mga record itong mga tao. Pero sa ngayon, wala pa kami mga record. Sa inisyal na ulat galing sa inuman naman ito at sa karaw nagkayayaan sa Videoke Club dako alas 10 kagabi. At habang pauwi na ng bahay, dito na tinambangan ng mga sospek ang mga biktima at niretrat ng bala hanggang sa mapatay mga baget sa magpipinsan. Dead on arrival sa Pasay City General Hospital ang mga biktima sina Chucky D. Cruz, 22 anyos, kapatid niyan si Francisco Cruz III. 20 years old lang po yan. Bayaw na si Raymart Zarasa, 20 anyos at magpinsang sina Andrew Lloyd Cruz, 23 at sa isa pang 23 anyos na si Junior Dayala. Na-recover sa pinangyarihan ng insidente mahigit sa 18 basyo ng baril. Tayo ng Agham Road kung saan yung mga illegal settlers doon meron pa rin kwan may mga hinanakit, may tension pa rin. Kasama natin ngayon live at makakasama ni Silvestre Labay si Mayor Bistek. Silvestre, iradyo mo. Sabi ko ngayon si Mayor, no? Yun ang boss. Pakinggan natin yung ang boss ito. Okay lang yun. No problem yun. Mayor, live tayo naman sa DZXL. Reaction lang po, nahuli lang tayo ng content. Doon sa live yan kasi sinampan ng kadamay po, Mayor. Okay lang yun, that's their right. Karapatan nila yan. At merong binabanggit na kompleto daw sila sa mga ebidensya, dokumento. Okay, okay lang. Kung meron sila, wala namang problema sa akin yun. I understand meron din kayong intelligence report na Mayor na hanap. So, walang problema yun. Doon na lang kung sakasakali itutuloy nga ng ombudsman. Hindi wala tayong problema. Okay. So, yan, kasamang body at Weng. Rambo. Yes, kasamang Weng. Yung bang, patanong naman kay Mayor, yung bang lugar na yan dati, naging campaign area din niya, na siya ng kampanya? Ano, tanong ulit. Yung bang lugar na yun, yung Agham, naging campaign area din ba ni Mayor Bistek? Simula lang. Kusa. Lahat ng tao dyan, kusa. So, etong nakaraan, pero I think mga 50 to 80 na pamilya ulit na nagkusa muli. Tapos may mga darating pang mga panahon na may mga kukusa ulit. Kung naiiwan na lang dyan 1.5, sa tigi 80 na lang per day, ang maiiwan na lang doon, siguro sila na lang. What more? Para saan pa yung kanilang kosa, di ba? At isa pa, merong relocation, may bahay nang nakatayo para sa kanila. Ano pa ba yung, hindi na nagkulang ang pamahalaan dito? Mayor, yung area na ba yun, campaign area rin nyo rin yun? Nanalo pa kayo that time? Nanalo tayo doon. Kaya nga, medyo masakit din yung loob ko dahil nanalo tayo doon sa lugar na yun. Pero, kailangan natin gawin yung ating obligasyon bilang mayor at para sa ikabubuti ng mas marami, di ba? So, ginawin ko, meron sila ng nakaabang na bahay doon. 10,000 pamilya yan, 8,000 nandun, 10,000 bahay na yun tayo, may 2,000 walang laman para sa kanila yon, naghihintay. Number 2, pagka nagsimula na yung trabaho sa loob niyan, pag nakita na yan, ilang empleyado ang may bibigay niya.
Sa construction pa lang, ilang karpintero, ilang mason, ilang lahat na magagawa niya. Number 2, pagka naitayo na, fully operational na yan, ilang BPO call center agent na mabibigyan ng trabaho. Ilang hotel, restaurant manager, graduates ang pwedeng i-accommodate sa mga hotel nila. Yun nga, yung una kong sinabi. Diba? So, ewan ko, ano ba mas matimbang sa atin dito? Okay, so si kasamang Wengat Buddy, si Quezon City Mayor Herbert Bautista sa ating ginawang ambush interview, reaksyon niya doon sa kasong isinampa na libel ng grupong Kadamay. Kasama mo rito sa tanggapan ni Mayor Herbert Bautista sa Quezon City para sa DZXL 558. Ako, si Sel Castellamay, Tatak, RMN. Tiger Rambo. Naglalagablab na mga balita. Tatlong puganteng Koreano naman, arestado. May balita live sa Angel Ronquillo. Angel, i-radyo mo. Inanunsyo nga ng Bureau of Immigration ng pagkakaresto sa tatlong mga puganteng Koreano na pawang wanted sa iba't ibang krimen sa kanilang bansa. Ayon kay Immigration Commissioner David, nadakip ng BI Intelligence Operatives ang mga Koreano noong ika-19 ng Hunyo. Ito sa loob ng kanilang tirahan sa Las Piñas City. Kinilala mga suspect na sina Park In-yup, Jin Yung-min aka Lee Yang-ho at Kim San-baek aka Lee Chil-so. Naresto mga turang pugante sa isang operasyon ng mga otoridad para pinsanay sa pang-Korean fugitive na paniniwalaang nagtatago sa kanilang bahay. Nang usisain ng mga ahente ng kawanihan ng tatlong Koreano ay doon nila napag-alaman na walang balang pasaporte at travel documents sa mga ito. Sinabi naman ni Attorney Maria Antoinette Mangrobang, ang BI Acting Intelligence Chief, na maliban sa pagiging overstaying, ipapareport nila ang tatlo dahil sa pagkukubli ng mga kriminal. Kasama mo sa lungsod ng Maynila para sa DZXL 558, Angel Ronquillo, Tatak, RNN. DZXL Bulat Laro. Sports muna tayo. Laglag na ang koponan ng Estados Unidos sa ginaganap na Wimbledon Open. Matapos matalo na natitirang American player na si Sloane Stephens sa kanya pong quarterfinal match kontra kay Marion Bartoli 6-4, 7-5. Nabatid na nakasalalay sana sa 19-year-old player ang kinabukasan po ng koponan sa All-English Club Tournament matapos matalo sa Serena Williams kahapon. Naging 2 oras na naudlot ang laban sa pagtatapos ng first set dahil sa ulan. Pero pagbalik ko ng mga players sa court, samantala na ng 15th seed Prince player na si Bartoli ang momentum para talunin si Stephens. Matatandang ng 2007 tinalo ng kapatid ni Serena si Venus Williams si Bartoli sa Wimbledon Finals. DZXL Showbiz Balita. Dito na siya. Loli Showbiz. Loli Showbiz. Yes. Hello. Yung pala si Loli. My precious. Na-husky ka na rin, Loli. Hello. Medyo dala ng panahon bago-bago. Talaga. Hello everybody and Ay. everywhere. Hello to you also, Rated R. Yan, on a diet yan ngayon. Hello, parang di naman halatang nagda-diet. Ang dami kong mic, nalilito. Ano lang yung kinakain niya ngayon, Loli? Nakailang mic ka na ba? Ha? Dalawa tong nasa harap ko ngayon. Tanggalin mo na yung maliit. Ayan, doon tayo sa malaki. Ayan. Maitim na ito medyo Mabilog, puti-puti. Oo. Okay, it's me ha. Ako nga. I have a slolly. And my slolly is about Snow White. Alam mo yung kwento ni Snow White? Ha? Nanonood ng fairy tales eh. Hindi mo yun hindi ka ba nag-elementary, nursery? College agad. Snow White, alam mo yun? Oo, alam Ano ko si nangyari kay Snow White? Di ba siya yung may dwarfs na kasama? Iba naman yun, Snow White and the Seven Dwarfs. Iba pa yun. Oo. Okay. Snow White lang. Hindi ko alam yung Snow White lang eh. Ha? Yung may dwarfs lang yung alam ko eh. Ano yung tungkol sa mga dwarves? Ano yung nangyari kay Snow White doon? Yung ginising siya ng princess ng prinsipe kasi nakatulog siya dun sa poison ng apple. Tama ba? Halo-halo na yung story.
Yan ang ating showbiz ngayon. It's me, Lolly, about Snow White. Alam pala ni Rated R. May pag-review. Hindi, ito lang ha. Si Heart, evangelista to. Wala pa rin komunikasyon si Heart sa kanyang mga magulang. Layo no, Snow White as Heart. Oo. Tabaga yung kinain niyang apple, parang Heart din. Parang keso yung kinain niya, hindi apple. Ha? Parang keso, hindi apple yung kinain niya. Not cheese din. Kaso, syempre, nagkaroon ng lason yung relasyon ni Heart tsaka yung ganyang mga magulang, di ba? Sa nakatatan ng kapatid niya na si Camille lamang siya nakipag-communicate. Inamin ni Heart na minsan nahihirapan siya pero cheese pa rin eh. Marami siyang natutunan at malaki umano ang pinagbago niya simula nung siya na mismong humawak ng perang kinikita niya. Solo na niya ngayong pinaplano ang kanyang araw-araw na schedule, pati na rin ang paghawak ng kanyang finances. Pati yung pagmamahal, di ba? Siya na rin. All by herself. Humahawak na rin siya. Yan talagang may independence na matagal na niyang inaasam-asam. At sabi ni Heart, hindi siya marunong mag-save dati pero ngayon, natuto na siyang magtipid at mas magtrabaho para sa kanyang sariling kapakanan. Okay, yan ang aking showbiz about Heart and her by self. Okay, it's me, Lolly, Papa Pop, Lolly Pop. Thanks, Lolly. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang panghimagas. Yung kwan ni Rated R, di ba si Sleeping Beauty yung ginising? Oo nga, naghalo-halo na nga. Naguluhan na Si ako. Snow White, namatay yun, di ba? Hinalikan rin. Namatay ba siya? Ganun din, hinalikan din siya. Ng duwende. Hindi na duwende, ng prinsipe. Ganun din. Oo, kasi napakain din siya ng, tawag dito, ng Nakakain apple na may oo. poison. Ng Nakatulog stepmom niya rin ata. Dahil sa apple. Oo, diba? Tama naman Nagising ako. ba yun? Ginising. Ginising. Nagising nga dahil dun sa kiss ng prinsipe kiss niya. Ganun din pala yun, may kiss din. Oo, halos pare-pares yung mga story Pare-pareho nila. Kasi yung sa atin, nakatulog. Adarna naman yun. Dar na yun, nakatulog. Oo, classic yun. Si Cinderella, inapirin ng... Hindi, si Sleeping Beauty. Oo. Sleeping Beauty, okay. natulog rin yun dahil nakuha yung kanyang kamay. Daliri sa... Ba't ba Natusok ng needle, tama ba? Ay, yun, nare-recall ko na. Akalain mo, hindi nahalatang hindi tuloy ako nagbabasa ng mga fairy tale. May mga nakikinig na nanay ngayon. Alam nyo, hindi kami... Naalala na namin yan, mga yan. Oo, correct. Nahalata yung edad natin dahil sa... Eto na nga, sikat na sikat ngayon sa mga netizens ang video ng isang 16-month-old na baby na lumalangoy sa isang pool na walang gamit na kahit na anong floating device. 16 months? Oo, ibig sabihin isa't kalahating taon pa lang yung baby. Wala yan sa mga badyaw. Oo, yung mga yun, liliit pa talaga. Isang buwan pa lang, hinahagis na. Correct, nasa tiyan pa lang yata yun. Marunong na lumangoy yung mga yun. 2 buwan. Yun yung mga hinahagisan ng coin sa mga barko. Ay, wait lang. Meron din siya. Kasi nga, bukod dito, wala din siya kasamang matatanda na lumalangoy. O, diba? Tsaka pag napanood mo yung video nito, ang bilis. Akala ko nga nung una, inedit yung video. Kasi ang galing talaga niya lumangoy. Yung stroke. Oo. Tama, backstroke ba yun? Yung gano'n, galing niya. Nakilala ang YouTube star na si Baby Elizabeth na anak ng isang nurse at ng isang lifeguard. Kaya naman pala. Ang naturang video ay pinost sa YouTube noong nakaraang taon pa, pero ngayon lang ito sumikat sa mga netizens. So, malaki na yung baby ngayon. Anong itatype? Sa YouTube? Amazing baby swimming. Sabing video ay nagpapakita ng... Correct, videohan natin yung mga badyaw. Eto nga, sabing video ay nagpapakita ng parehong benepisyo at panganib sa paglangoy sa pagtuturo sa mga bata kung paano lumangoy. Pero sabi nga, diba, mas madali daw turuan yung mga babies na lumangoy kumpara sa mga matatanda na. At ayon nga sa ama ng bata, naturuan si Baby Elizabeth ng isang infant swim instructor. Dagdag pa niya, hindi nila pinilit ang bata na gawin at hindi ito gustong gawin nila. Ikaw ba lumalangoy? Rated R. Tamang langoy lang pero hindi ako marunong sumisid. Okay. Tamang palutang-lutang
Utang lang, pang survive lang. Langoy aso lang. Oo, langoy aso lang. Tama. Yan ang ating balitang panghimagas kasama sa DZXL News Center. Rated R, tatak RMN. Thank you, Rated R. By the way. R, thank you Oo. Langoy ka na. Sisid ka na. Oo. Bukan mo lang parang rice lang yan. Oh, yeah. Bisis, nabising-busy. Mamaya, ay pagpa-relax naman. Baka pagdating ni Mister, stress na at pagod. Mister, dapat nakarobas ka. Mag-Robust Supplement for Men yan, ha? Hindi umaatras, di umayaw sa bawat laban. Dahil sa Robust, astig ka. Available ho yan sa Mercury Drugstore, Watson's Generics Pharmacy, SM Generica, Rustan Supermarkets, at all other leading drugstores and supermarkets nationwide. Kasi mamaya, huwag kalimutan si Mang Rudy sa kanyang Lunas Kalusugan ng gabi, 8:30. Thank you, PCSO. Mamayang gabi, sana manalo kayo. Milyonaryo na kayo, ha? Oo. 30 million. Minimum. Paano mga kasama? At mga Gloria? Idiretso nyo lang po yung pananghalian. Dire-diretso na rin kami sa mga naglalagablab na balitang tatak RMN. Ninyo pong napakinggan today. Yan, ngayong tanghali. Masarap din mag-James 5-in-1 coffee. Yan, ngayong tanghali hon. Wednesday, the 3rd of July, 2013. Sama nyo sa serbisyo publiko from the province of Occidental Mindoro. Buhay, ako po si Buddy Obera. At from the city of Sambo, Eliza's primo hermano, Weng de la Peña. At kami po sa DZXLI, Tatak RMN. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo. Nanlalambot na ba si Mister pagdating ng bahay at wala nang gana para pansinin si Mrs.?